Magshe-share ako ng 11 Middle Eastern perfumes na pwede mong gamitin ngayong summer. Lahat 'to less than 1,000 pesos lang. Kamusta mga brad? It's me, Eric. Welcome back sa Pocket Sense PH, kung saan gumagawa tayo ng mga honest reviews tungkol sa mga pabango. At sa video nga na 'to, pag-uusapan natin yung 11 Middle Eastern perfumes na less than 1,000 pesos. Bagay na bagay sa weather ng Pilipinas, pwede mong gamitin ngayong sobrang init na summer. Number 1 sa listahan, Latafa Fakhar. Alternative siya to YSLY, Eau de Toilette, na sobrang popular. Itong Fakhar, simula nung nilabas, grabe na yung hype, at hanggang ngayon, sa nakikita ko, hindi pa rin naman nagbabago. Sobrang sikat niya, sobrang popular niya locally sa fragrance community, kahit sa international fragrance community. Hindi naman nagda-die down yung kasikatan nito. Yung tipo ng scent niya is amoy malinis, amoy bagong paligo. Parang fresh out of the shower nga yung amoy. Pagdating sa dry down, ang light lang ng woods niya, so parang ang dali lang niya talagang bitbitin or ang dali niyang gamitin anytime. Lahat pala ng i-mention ko dito, siguro iwas overspray lang, kasi kahit sinasabi ko na bagay sa weather ng Pilipinas o pwede mo gamitin ngayong summer, parang lately grabe yung init eh. I mean, sobrang grabe yung init, at nasubukan ko mismo kasi nag-street battle tayo, so nakapag-shoot ako sa labas. Feeling ko kasi kahit anong perfume ginagamit mo sa ganung weather, kapag in-overspray mo, baka maging overwhelming. So, yun lang. May pa-disclaimer lang ako as early as now. Siguro, iwas overspray lang. So, in terms of performance, pwede si Latafa Fakhar. Tumatagal siya, hindi ko masabing whole day, pero enough na to last kung may lakad ka. Halimbawa na 6 to 8 hours, enough na yun para sa isang lakad, di ba? At para sa presyo na ito, nagva-vary. Ang pinakamahal na nakita ko nasa 1,400 yata. Pero yung pinakamurang nakita ko nasa 950 pesos. So, pasok pa rin siya dun sa 1,000 pesos na budget. Number 2, Latafa Kaed Al Forsan. So, sa mga hindi nakakaalam, si Kaed Al Forsan, para siyang pineapple juice na sinalin dun sa bote. Hindi ko nakukunin. Ilalagay ko na lang dito yung mga pictures sa mga bote. So, kahit nung unang beses na in-spray ko si Kaed Al Forsan, sabi ko, amoy pinya. Alam niyo yung mga, yung tatak ng pineapple juice na yun, yung nabibili sa convenience store. Ang dali niya ikumpara doon, kasi kapag naamoy mo to, talagang very reminiscent sa pinya. May katamisan din, kaya again, ingat sa overspray. Kasi although yung pagiging amoy pinya niya ay refreshing at bagay sa mainit, due to the sweetness, baka sa sobrang init cloying or parang malagkit sa pakiramdam. Pero kung saktong spray lang yung gagawin mo, refreshing talaga siya. Sobrang okay talaga siya gamitin sa weather ng Pilipinas. Longevity, okay din, 7-8 hours maabot. Although, kasi case to case basis naman lagi yung performance, yung longevity at projection. Kasi kung sobrang init, mas iiksi yung longevity pero mas lalakas yung projection. So, yun. Gano'n na ba to? Parang 1,000 sakto yata yung nakita kong presyo na ito. Pero hindi siya 100 ml. Kung di ako nagkakamali, 90 ml lang siya. Tignan na natin. Wala pala nakasulat sa bote. Pero ang pagkaka-recall ko, 90 ml lang siya. So, number 3, Volare Jordi Profondo. So, sa pangalan pa lang, no? Alternative siya to Acqua di Gio Profondo. Yung Volare, ginagawa para siyang sister company ng Maison Alhambra, ng Latafa, na mas bago at mas mura. So, i-share ko lang ulit yung experience ko before. Maison Alhambra, nung a few years ago, hindi pa siya kasing quality nung kung gaano sila ka-quality ngayon. A few years ago, sabihin na natin, sige, nung pandemic, ang pangit ng sprayer, may leak. Hindi lahat pero may mga ganun akong experiences. May mga bote na hindi ko ginamit kasi pangit talaga eh. Yung juice, okay lang, pero napansin ko through the years nag-improve. At kaya ko lang na-mention kasi naniniwala ako si Volare ganun din. Nagsisimula pa lang siya. Last year,
Early last year ko lang siya nabili kay Ninong G. So, ngayon nakikita ko dumadami na yung shops na nagbebenta ng Volare at naniniwala ako na mas mag-improve pa to. Experience ko kay Jordi Profondo, okay naman. Although hindi 1:1 kay Aqua di Gio Profondo, for the price, pwede siyang alternative. Siguro major na difference nila in terms of performance. Hindi ganun kalakas yung performance ni Jordi Profondo kumpara sa OG. In terms of scent, sa initial spray, hindi ganun kalapit. Pero pagdating sa dry down, lumalapit naman. So, pwede na. Longevity na ito, lumalagpas din ng 6 hours. Possible lumabot na 8 hours. Number 4, Volare Nobleness. So, mapapansin nyo sa dito sa listahan ko, maraming Volare. Kasi, ito yung nakita kong mura. Yung mga Maison Alhambra, yung mga Latafa ngayon, swertigan ako, nasa 1,000 pa eh. Lumalagpas na sila. Pero yung mga Volare, nasa sub 1,000 pa. So, alternative naman to Bulgari Tiger. Kuha niya yung scent DNA. Initial spray hanggang dulo, kuha niya. Pero may difference, syempre. In terms of performance, malaki yung difference. Siguro ikumpara ko kasi si Tiger malakas talaga, no? Ikumpara ko na lang sa isang alternative kay Turati Blue. Si Turati Blue para sa akin yung Middle Eastern alternative ni Tiger na may magandang performance. Si Nobleness ko in comparison with Turati Blue, siguro 3/4 in terms of performance. Hindi, kapag inumpara ko pa siya kay Tiger, halatang halata talaga yung disparity dun sa longevity tsaka sa projection. Nagpo-project to first 1-2 hours, tapos unti-unti nang lalapit sa skin. In terms of longevity, hindi siya ganun talaga katagal mag-last eh. Pero in terms of scent profile, pwede siya. Considering na ang mahal ni Tiger. Ito si Nobleness, less than 1,000. So, okay na okay siyang alternative. Number 5, Volare Miramare. Alternative to Orto Parisi Mega Mare. Aaminin ko na sa inyo, isa to sa mga ayokong pabango. Naiinis ako sa amoy ni Mega Mare. Parang scent profile niya plus yung ganong kalakas na projection, ganon kalakas na performance. Ang hirap para sa akin na i-appreciate. Tapos gagamitin mo sa mainit. Pag ginamit mo yun sa mainit, mas lalong lumalakas yung projection. Mas lalong siyang super saiyan eh, ganun. So siguro, kung i-relate ko kay Miramare, si Miramare kasi hindi kasing lakas ni Mega Mare. Malayo, siguro kalahati in terms of performance. Scent profile may ilang percent na difference. Pero gets yung scent DNA. So, yun. Siguro kung katulad kita na ayaw mo kay Mega Mare kasi sobrang lakas ni Mega Mare, pero gusto mo yung scent DNA, pwedeng alternative to, pwedeng option to. Hindi ko alam eh. Mahilig naman ako sa mga loud na perfumes. Mahilig ako sa mga beast mode. Pero si Mega Mare, parang may something sa kanya. Pag pinag-combine mo yung ganong performance saka yung ganong scent DNA, hindi siya pasok dun sa dadamputin ko for a specific activity, or halimbawa pag mainit nga siya, diba? So parang hindi siya yung pipiliin ko. Si Miramare kahit papano okay kasi hindi siya ganun ka-loud kung kumpara kay Mega Mare. Number 6, Volare Herrero. Ganda ng pangalan eh, no? Herrero. Alternative naman siya kay Ter Dermes. Tama ba yung basa ko? So, eto kuha rin yung scent DNA. Hindi ko siya na-appreciate nung una, pero nung minsang ginamit ko siya, nag-grocery kami ng wife ko, hindi ganong naamoy ng wife ko eh. Kasi nag-spray din siya ng pabango niya. So, parang na-overpower ng perfume ng wife ko yung
etong si Herrero. Pero maya-maya nung lumapit yung wife ko, inamoy niya. Sabi niya, ang bango, amoy orange. Sabi ko, galing ah. Kasi ganun nga yung scent profile ni Herrero. Orange sa umpisa, tapos unti-unti mag-aamoy basang kahoy. Noong unang beses ko naamoy si Terre de Hermes, ganun kasi yung nakuha kong amoy. Sabi ko parang, paano naging perfume of the year to? Kasi di ba may na-receive na award si Terre de Hermes, parang ilang beses nga yun before. Hindi ko parang amoy basang kahoy, amoy basang kahoy, amoy basang damo. Parang ganun yung mga nakukuha kong amoy sa kanya. Siguro hindi lang para sa akin, or baka sa ibang bansa kasi yung mga awards na yun, diba? Baka mas sa kanila is mas pleasant. Sa atin, may market eh. Marami rin ako nakikita sa groups before na gustong-gusto yung Terre de Hermes. Pero for me, before, hindi ko type eh. Ngayon, pwedeng okay lang, pero hindi din siya pasok na sa top na choices ko. So, bagay siya sa mainit, bagay siya sa weather ng Pilipinas kasi ganun nga lang yung scent profile niya. Citrusy, fresh na citrus sa umpisa, amoy orange, tapos magiging amoy woody, magiging amoy earthy. So para siyang combination ng fruity na earthy. Ang price nga pala nito nasa less than 1,000 din, at ang performance, longevity niya maiksi lang. Siguro 4 to 5 hours lang yata. Oo, hindi ko kasi ito masyado nagagamit eh. Siguro 3, 4 or baka maximum 5 times ko lang siya nagamit. At lagi hindi ganun talaga ka yun nga, katulad ng kwento ko kanina na yung wife ko na overpower nung perfume niya, eto, kapag ginagamit ko. Pero ang sarap nito amoyin kapag yung ganun, or yung inaamoy ko sa balat. Kapag inaamoy ko na malapitan, mas na-appreciate ko siya. Siguro dito sa Volare Herrero, yun yung kung pwede sanang na-increase ng konti yung projection, yung performance. Kasi nagugustuhan ko naman yung amoy niya. Pero ang hina eh. So hindi ko masyadong nakukuha or napipick up. Number 7, Latafa Najdia. So gasgas na to dito sa channel, 'di ba? Dito sa listahan, ito yung pinakagamit ko. Saka ito yung pinakauna kong Middle Eastern perfume. Nakakatuwa na hindi ganong nagbago yung price niya through the years. Kasi unang beses kong binili to, 2019. Anong year na? 2025 na. Ganun pa rin halos yung presyo niya. May mga more than 1K na ito, pero may mga less than 1K din. So, Bubble Gummy Freshness, Invictus DNA. Baka yung iba sa inyo, Hawas yung ginagamit. So, kaamoy din na ito. Si Hayati, kaamoy din na ito. Fresh na may pagka-green. Tapos, babalik ako lagi dun sa Bubble Gummy na freshness. Kasi, yun talaga para sa akin yung pinakamadaling pang-describe ng amoy niya. So, bagay siya sa weather ng Pilipinas kasi subok ko na eh. Subok ko na. Yung combination ng scent niya, hindi kasi siya linear na bubble gummy ako ng bubble gummy. Hindi siya ganun diretso lang. May freshness, may may sweetness due to the fruits. May cinnamon din siya. May, ano nga ba yung sa dulo niya? May amber, saka may musk, kung di ako nagkakamali. Performance, longevity niya umaabot at lumalagpas na 8 hours. I-mention ko lang yung ulit yung sinabi ko kanina. So, okay to sa mainit, bagay sa weather ng Pilipinas. Pero, yung lately, yung ganito kainit, hesitate ako na mag-overspray na ito. Oversprayer ako. Feeling ko kasi, magiging cloying kasi may sweetness siya eh. So, tinetesting ko rin lately. So far, okay naman. Pero hindi ko pa ginagawa ulit yung overspray. Katulad nung... Ito, na-mention ko naman to dun sa video. So, makikita nyo kung napanood yung video. Nag 10 to 12 sprays ako nun sa isang street battle. Pero yung battle na yun, ginawa ko
hapon, paggabi. So, hindi na siya ganun kainit. Pero kung gagamitin ko siya ng mga tanghaling tapat, yung may araw talaga. Feeling ko kasi 10 to 12 sprays na yun nuclear baka baka lang cloying. Pero tignan natin, subukan nyo rin. Tinatry ko i-test ibang klase kasi talaga init lately, diba? Anyway, number 8, Al Rehab Officer. So, isa rin to sa mga gasgas na dito sa channel. Paborito kong alternative to Dior Sauvage Eau de Toilette. So, gusto ko yung harshness niya, lalaking kasi. Tapos, hindi siya juvenile, hindi siya bagets na bagets, pero hindi rin siya matanda. So, parang pasok na pasok for me sa personality ko, sa gusto kong, kung ano yung gusto kong amoy, kung ano yung gusto kong forma. May pagka-rugged na, may pagka casual lang, ganun. Literal na kahit kailan pwede mo suotin. So, buds Kahit naka-sandor, kahit naka-t-shirt, or kahit naka-polo shirt, okay lang. Kahit nga naka-polo, tingin ko mag-work to. Performance, sakto lang. Projection, first few hours, okay yung projection niya. May nakakainis na sharpness for some people, hindi nila ma-appreciate or maayawin talaga nila. May fair share ako ng experience ng good and bad na feedbacks sa circle of friends. May mga nagsabi na ang bango, lalaking lalaki, ang ganda ng amoy. May mga nagsabi na masakit sa ilong, tapang. So yun. Siguro ang i-advise ko lang ulit pag gagamit ng officer or actually ng kahit anong Sauvage na scent DNA, initial spray, iwas ka muna sa ibang tao. Kasi doon yung doon talaga yung harshness kung meron man. So, yun. Ay, yun pala. Officer, isa sa mga pinakamurang nakuha kong perfume. Yung mga noon nung unang kuha, 800, less than 800 siguro noon. Parang nagsi 650 pa nga to dati. Yun. Na-share ko lang. Pero ngayon naman less than 1,000 pa rin. Number 9, Maison Alhambra Monocline 01. Nilagyan ko ng slash, so kahit alin dito sa dalawa. Monocline 02. Sa mga hindi nakakaalam, alternative to sa Eccentric Molecules 01 or may 02 din na molecules. Interesting to kasi ang note niya, ISO-E Super. Yung ISO-E Super, iba-iba yung nagiging amoy conforme sa gumagamit. Di ba may skin chemistry nga tayo na sinasabi. So, pwedeng amoy natural smelling lang na balat. Yung iba sinasabi nga, wala naman ako naamoy. Pero kapag pinaamoy mo sa ibang tao, iba rin yung magiging pagtanggap nila na amoy. Yung iba na amoy is parang kahoy na dry. Ako ginagamit ko to pang layer kasi ganun din talaga yung isang purpose pa niya. Si Molecules nung lumabas before, nagkaroon ng hype kasi ina-enhance niya yung ibang perfume na ginagamit mo. Ginamit ko to, wala na yung original na bote, pero nakaugalian ko kasi mag-decant for personal consumption para in case na maubos na yung dinedecant, meron akong naitago pang sarili. So, tinesting ko to, ginamit ko to before pang layer kasama nung yung mga amoy malinis lang na pabango na hindi ganun ka-loud. Katulad ng Versace Pour Homme. Tapos meron ako dito, included din dito sa listahan, so i-mention ko later, na nililayer ko doon kasi hindi din siya ganun ka-loud. So isang nagagawa ni Monocline 01 na enhance nga niya. Sa experience ko, yung projection hindi ganun kalaki yung nagiging difference or improvement. Pero in terms of longevity, ramdam ko yung difference. Kung tatanungin mo naman ako kung worth it ba, kung ganun lang yung purpose, parang siguro pwede na for this price. Kasi less than 1K lang naman. Si Monocline 01, okay yung nagiging amoy niya sa akin. Kahit yung as is lang na yun, standalone na yun yung gamitin. Para siyang nagiging
ang dating niya sa akin parang Versace Pour Homme eh. Hindi 1:1 na smell pero same direction. Amoy clean and fresh lang na may pagka-musky lang sa dulo. Ganun lang. Pero kung mag-expect ka na sobrang laki na magiging impact kapag nilayer mo sa ibang perfume, siguro hindi or hirap din pala magsalita kasi iba-iba yung nagiging effect niya conforme sa gumagamit. Siguro i-try nyo na lang din. pero sa akin, kung i-layer ko siya sa mga Versace Pour Homme nga na type ng pabango, pwede na. Okay naman. Yan. Hindi ganun kalakas din yung projection, hindi rin ganun kalakas yung sillage. Mas ma-appreciate mo siya kapag inamoy mo talaga malapit at mas ma-feel mo siya kung naka-layer nga siya sa iba. At least sa akin, ganun yung epekto. Hindi ko lang alam kung pag iba yung gumamit, dahil sa skin chemistry, baka iba yung effect. Number 10. Pandora Scents Veracious. So, Veracious Pour Homme, no? Baka kasi may Pour Femme pala nito. Ang tagal na ako naghahanap ng mga clean and fresh, yung mga tipong Versace Pour Homme, mga Clinique Happy for Men na Middle Eastern alternative. Ang hirap pumahanap. So si Veracious is an alternative to Versace Pour Homme. Hindi siya ganun kalapit. Makukuha mo yung vibe. Siguro pagdating sa mid, baka mas lumapit na, pero initial spray, alam mo kagad na, shit, hindi naman ganit yung reaction ko nun parang hindi naman. Nasanay na kasi ako, di ba, Middle Eastern perfume. Kung marami ka na nagamit na Middle Eastern perfume, tumataas na kasi yung expectation mo na ang galing nilang gumaya. Pero pagdating dito, napaisip ako parang ang mga Middle Eastern perfume, hindi nila makuha na malapit yung mga clean and fresh na tipo ng pabango. Nautica Voyage, meron na bang Middle Eastern alternative yan? Parang ako wala pa akong nakikita Yung YSL pa lang, yung Y pa lang yung may mga malapit saka yung Sauvage. Pero iba kasing style yan Yung mga wala kasi ako makumpara kay Versace Pour Homme Hindi mo naman siya makumpara kay Sauvage saka kay Y, diba? So yun, si Veracious, pwede na for the price, less than 1,000 lang yan. Saka nakakatuwa kasi before, naalala ko nung tinitignan gan kay PFD, ang tagal nang nasa listahan nila, walang bumibili or konti lang yung bumibili. So meaning kasi hindi pa siya na-hype, wala rin nagre-review. No, tinry ko mag-purchase kasi nga naghahanap ako ng clean and fresh Parang nagtatry na ako mag-transition from mga CB name, mga loud fragrances to gusto ko naman yung pang araw-araw na may malinis lang na hindi ko kailangan na susumigaw. Yung para sa akin lang, for me, na naamoy ko lang. Sinubukan ko. Nagustuhan ko naman, na-appreciate ko naman. Parang pwede na nga for the price. Pero kung ikukumpara ko dun sa OG kay Versace Pour Homme, hindi ko masabing malapit. May resemblance, may magigets mo na okay, yun yung ginagaya niya, pero hindi talaga siya malapit. In terms of performance, ito mas kailangan kong gamitin yung monocline 01 kasi hindi talaga siya nagpe-perform. Kung sa balat, ang bilis lang din talaga mawala less than 5 hours. 4 hours, 4-5 hours. Pero sa damit, naglalas naman kahit papaano. Pero pag sa balat, hindi masyado. Number 11, Pandora Scents Amorist. Alternative to Bulgari Aqua Amara. Sa mga hindi pa nakakapanood ng mga previous videos, mine-mention ko yun at special mention. Gustong gusto ko yung amoy nun. Mas gusto ko pa siya sa Aqua di Jo. Ganon tipo. Kasi di ba pag sinabi mo Aqua di Jo, parang nandun siya sa taas Pero ito yung isang same ng parang same category ng scent. Pero mas pipiliin ko to, si Aqua Amara. Amoy tabing dagat. Ganon.
Ang salty freshness, ang bango. Si Aquamara may magandang performance, si Amorist hindi gano'n. Scent profile kuha niya, pero performance, palayo. Pero for the price, pwede na. Nahihirapan ako kumuha ng Amorist lately. Konti na lang din yung Degant na tinabi ko para sa sarili ko. Pero yun, kung gusto mo yung mga ganong tipo na parang salty freshness, yung parang pag dumaan ka sa tabing dagat, tapos humangin. Alam mo yung malamig na hangin, ganun. Okay ito. Okay ito. Kaya bagay na bagay ito sa weather ng Pilipinas. Kaya bagay na bagay ito sa summer. Siguro isa to dito sa listahan na pwede mong i-overspray kahit na 40 plus degrees tayo. So yun yung 11 Middle Eastern perfumes na less than 1,000 pesos na bagay sa weather ng Pilipinas, na bagay sa summer. Kung may na-miss ako at may alam kayo iba pa, ilagay nyo sa comment section kasi yung mga naghahanap, mababasa yan. So yun. Maraming salamat. Malapit na tayo mag 1,300 subscribers. Thank you.